Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Alam nyo yung nangyaring pag-aresto kay Jinggoy Estrada kahapon. Lumabas dito yung matagal natin pagkakakilala kay Senator Cayetano. Matagal na rin naman natin kilala yung style nitong si Senator Cayetano. Yung pagiging arrogante, yung sobrang taas ng tingin sa sarili, at yung kanyang kayabangan. Ito kopyang-kopya niya yung ugali nung poon niya na si Digong Duterte. Alam naman natin si Digong Duterte, no, nung kasalukuyang siya ang presidente. Walang pinatawad ito. Ang tingin niya sa lahat ng tao, pati ang Diyos, siya ang superior. Alam naman natin nung nakaupong presidente itong si Digong Duterte, sobrang taas ng tingin sa sarili niya. Tinawag na estupido ang Diyos, minura yung Santo Papa, at lahat pinagsasabihan niya na kaya niyang ipapatay. Yung sinasabi niya na pati yung mga COA officer na yan, ipakidnap niya, ang dami niyang mga ganyang pananalita. Kung ano-anong mga pagbabanta ang ginawa niya. Yung mga politiko na hindi niya kasundo, na gusto niyang takutin, tinatakot niya. Di ba? Lahat yan. Pagka sinabi niyang ipapahanap kita, talaga ipapahanap ka. Kaya marami nagtakbuhan ng mga politiko. Isa na nga dyan yung politiko na, yung isang mayor, no? I think mayor ng Iloilo yan na 7 years nagtago sa Canada. Ganyan siya. Nung mayor pa siya, nagtangkang imbestigahan siya nitong si Congresswoman ngayon, si Leila de Lima. Ano yan? Naikwento nga nung mga tauhan niya, itong sila Matubato, na aambusin sana nila itong si Leila de Lima. Hindi lang nagtama-tama yung oras, kaya kahit papano nakaligtas itong si Congresswoman Leila de Lima. Ganyang kaarugante itong si Digong Duterte nung panahon na siya ang nakaupo bilang presidente. At yun nga, binabanggit ko, kahit nung mayor pa siya. At ito ang daladalang ugali nitong si Sara Duterte. Hanggang ngayon, nakita nyo naman paano niyang binastos ang Congress, ang mga congressmen na nag-iimbestiga sa kanya. Wala siyang pinakitang paggalang dito. At minsan nga, narinig na rin natin kay VP Sara na wala na raw mas tataas pa sa kanya. Ibig sabihin, si PBBM hindi niya ginagalang na presidente yan. Nabanggit niya yan one time. Hindi ko na lang makita ngayon yung video na kung saan sinabi niya, wala na siyang iniisip na mas mataas pa sa kanya. Ganyan po itong mag-aama na mga Duterte. At itong si Alan Peter Cayetano na nag-idolize nga sa mga ito rin yung pinapakita niya ugali ngayon. Yung pag-aresto kay Jinggoy Estrada kahapon, nagbida-bida na naman ito. Nagpasikat na naman ito dahil feeling nga siya, above everybody else. Siya ang pinakamataas, sumasaksak sa utak niya na siya ay pangatlo sa pinakamataas na pinuno dito sa ating bansa bilang isang Senate President. Sumasaksak po sa ulo nila yan. Ito rin yung nakikita natin kay Sara Duterte na nakita natin kay Digong Duterte. So kahapon nga, nagmamatigas siya. Maipakita niya lang na meron siyang say over John Vic Remulla. Nagmatigas siya, pataas ang boses niya. Mabuti na lang, pinagtaasan talaga siya ng boses itong si John Vic Remulla at sinabing, Sir, you lost your privilege when Bato de la Rosa escaped. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Hindi ka rin sinabi. We will walk. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, Salonga did not allow. We are ready. We're going to walk it out. We can arrest him right outside the gate. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No. Don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion.
Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out, but let's walk. Let's walk. Let's walk. You know, let's do this. Sir, you can. Sir, this is the last person. Not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. Just for the Senate. For the Senate. Allow us, sir. Kung may can allow us. Kung may can right after Kasi nga, inako niya, kinargo niya itong si Bato de la Rosa. Sabi niya, siya ang bahala, siya ang magte-take custody, pero pinatakas din naman nila nung madaling araw. So ngayon, hindi na nirespeto ni John Vic Remulla yung salita na yan ni Senate President Cayetano. Na pinagmamalaki ni Cayetano. Yan ang pinagmamalaki niya, yung pagiging arrogante niya, dyan ang gagaling yan sa pagiging Senate President. Nung tumaas ang boses ni John Vic Remulla, tsaka bumaba yung boses niya. Nakita niya determinado na itong si Secretary John Vic Remulla, natutuluyan na talaga si Jinggoy. Ganyan ganyan na ugali talaga nitong si Cayetano. Nakakatakot ito na makakuha pa ng mas mataas na pwesto dito sa ating gobyerno. Dahil kitang-kita natin yung ugali niyang hindi maganda. Yung mga ugali na nakita natin kay Digong Duterte at yung ugali na nakikita natin kay Sara Duterte. Talagang ina-idolize niya. Kamukha rin ito ng mga DDS, ng mga politicians, ng mga abogado, at kung sino-sino pang mga politiko na nag-idolize sa mga Duterte. Ganito mga ugali nila. At tingnan nyo ang ginawa niya. Walang sabi-sabi, hindi pumunta ng plenary. Hindi natuloy yung kanilang session dahil hindi sila pumunta sa plenary. Hindi sila pumunta sa plenary hall. At ang ginawa niya, hinatid itong si Jinggoy Estrada. Kasama na yata rito kasama pa yata dito si Marcoleta. Itong si Cayetano na nagsasabi na bakit daw natin pagtutuunan ng pansin yung impeachment case ni Sara samantalang napakaraming problema na dapat unahin. Hindi daw dapat gawing priority yung impeachment dahil napakarami ng problema ng bayan. Yung mga taas na bilihin, education, etc. Ang daming dapat unahin. Halatang lip service. Halatang binubola tayo mga mamamayang Pilipino. Dahil yung sinasabi niya mga importanteng issues na dapat unahin, bakit inuna niya si Jinggoy Estrada? Bakit nanggagalaiti siya sa pag-aresto kay Jinggoy Estrada na meron namang kaso na dapat harapin ni Jinggoy Estrada? Hindi birong kaso ito, plunder, non-bailable offense. Pagkatapos, full support ka. Kakalimutan mo na may session kayo sa plenary, hindi ka a-attend, uunahin mo si Jinggoy Estrada. Nasaan ang iyong sense of priority? Kung talagang importante sa'yo yung issues na dapat harapin ng mamamayang Pilipino, na dapat harapin ng Senado. Nasaan ngayon yan? Yung pinagmamalaki mo na itong mga problema ang dapat unahin. Hindi man huhuliin si Jinggoy Estrada kung walang matibay na ebidensya sa kanya. Hindi mangyayari yan. Kaya imposible yung sinasabi mo na suportahan natin si Jinggoy, kinukumbinsi mo pa itong minority na huwag sumipot diyan sa Senado. Sinasabi mo na suportahan kayong mga nandiyan sa majority na huwag sumipot sa Senado para ipakita or suportahan ang independence ng Senado. Ano pinagsasasabi mo? Kayo ay binabayaran ng taong bayan para gawin nyo ang trabaho nyo dyan. Ang sarap-sarap na nga ng buhay nyo. Isipin mo, itong grupo mo na mga supporter ni Digong Duterte. Dapat nga managot kayo sa taong bayan eh. Dahil hindi na nga kayo masyado nagtatrabaho. Lahat ng kilos nyo dyan, lahat ng mga sinasabi nyo dyan, para suportahan si Sara Duterte in support of Digong Duterte. Hindi nyo na nagagawa ng maayos ang trabaho nyo. Katulad ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, nila Bongo, nila Bato de la Rosa. Puro kayo Digong Duterte. Puro kayo Sara Duterte.
Yan lang ang mga sinusuportahan nyo, yan lang ang pinagtatrabaho nyo sa Senado. Ngayon, hindi ka pa sisipot dahil sinasabi mo, yan ay protesta dahil hindi na nagkakaroon ng independence ang Senado. Napakalaking kalokohan. Dapat ikaw nga ang unang-unang susuporta doon sa ginawang pag-aresto kay Jingo Estrada dahil mga mambabatas kayo. Ang accountability, ang hinarap na kaso at ang hinarap na warrant of arrest kay Jingo Estrada ay plunder. Ay batas na ginawa din ng Senado. Ngayon, bakit mo kukumbinsihin ang mga kasamahan mo na suportahan si Jinggoy, suportahan yung inyong boycott para ipakita ang independence ng Senado. Samantalang, ang pinaiiral dito sa pag-aresto kay Jingo Estrada ay yung batas na ipinasadyaan sa Senado. Gusto nyo lang talaga mawindang itong impeachment case ni Sara Duterte. Lahat ng ito nakatuon para guluhin ang Senado at hoping kayo na hindi matuloy ang impeachment case ni Sara. Lahat ng kilos nyo ganyan. Kaya kayo overreacting ngayon dahil nagpantay na ang bilang nyo diyan sa Senado. 11-11 na kayo. 11 ang majority nyo, 11 ang minority. At natatakot ka na bumalik sa Senate Hall, na bumalik sa session, baka merong bumaliktad dyan sa grupo nyo at maging majority na ang minority ngayon. Yan ang kinakatakot mo. At isa pang nakakatakot yan na iniisip mo, yung tuluyan ng maaresto ang iba pang mga kasamaan mo dyan at tuluyan ng mawala kayo sa majority. At mabawasan pa ng mabawasan ng members ninyo. Yan ang kinakatakot mo eh. Kaya hindi mo maharap itong Senado, hindi mo maharap itong plenary, hindi mo maharap ang session. Dahil any moment now, mapapalitan ka bilang Senate President at may magbabaliktaran yan sa grupo nyo. Dahil marami dyan na turn off sa mga tirada mo. Puro pagyayabang, puro arrogance. Ang sinasabi ko, ilang beses ko na inulit-ulit ito at alam kong nagtatanga-tangahan ka lang or sadyang tanga ka na hindi mo alam na kung may valid arrest warrant, kahit nasaan ka pa magtago. Kahit sa Malacanang, kahit sa Senado, kahit sa simbahan, kahit sa moske, kung legit ang bitbit ng mga law enforcer na warrant of arrest, pwede kang arestuhin. At dapat sinusuportahan yan ng mga taong may paggalang sa batas. Sinusuportahan yan lalong-lalo na ng mga lawmakers. Dahil ang kasong hinaharap sa kanya ay paglabag sa batas. Paglabag sa batas na diyan sa Senado ginawa. Batas na binabiolate nitong plunderer na to ay batas na ginawa sa Kongreso, sa Senado, na ayaw mong suportahan. Gusto mo lang magpasikat, gusto mo na, dahil may media, nakipagbangayan ka kay John Vic Remulla, mabuti na lang hindi ka pinagbigyan, mabuti na lang nanindigan itong si DILG, Secretary John Vic Remulla. At pinagtaasan ka na ng boses. Tsaka lang bumaba ang boses mo eh. Nung nag-alsa ng boses itong si Secretary John Vic, pasikat ka eh. Sobra ng pagka-arrogante ginagawa mo. Pasikat ka masyado sa taong bayan. Alam mong maraming kamera. Pero again, itong ginagawa mong pagkumbinse pati sa minority na wag pumasok sa Senado, hindi talaga independence ng Senado ang pinaglalaban mo dyan. Ang ipinaglalaban mo dyan ay baka may mga bumaliktad na member ng majority at pumunta sa minority, mapalitan ka bilang Senate President. Yan ang ayaw mong mangyari. Yan ang iniilagan mo. Kaya't nag-iisip-isip ka, ayaw mo munang pumunta sa Senado. This is not about independence of the Senate. This is about yourself. Ito ay tungkol sa sarili mo dahil sa kapit
tuko ka dyan sa pwesto na yan dahil nai-enjoy mo, sumasaksak sa utak mo hanggang sa bituka mo ang pagiging Senate President. Dahil feeling mo very powerful ka. Kaya binabraso mo si John Vic eh. Mabuti na lang, hindi ka nga pinagbigyan at ipinaglaban ni Secretary Remulla yung hawak niyang arrest warrant na talaga namang tama. And I doubt kung iyang arrest warrant na yan ay isineserve sa Malacanang sa isang empleyado. I doubt kung si PBBM ay haharang dyan. Kung lehitimo ang kaso at lehitimo ang arrest warrant na yan, hindi ko nakikita na itong si Presidente Bongbong ay haharang sa mga aresto. Ikaw, ginawa mo yan, pangalawang beses na, kay Bato de la Rosa at dito kay Jingo Estrada, umaarte ka, gumagawa ka ng eksena para lang sikat ka, at ngayon, ito naman ang iyong drama. Yung pag-boycott sa session diyan sa Senado dahil natatakot ka na nga. Dahil mapapalitan ka na bilang Senate President na sobra mong ini-enjoy. Gusto niya sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Bakit kami sasama sa pag-boycott sa kanya? So kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw magtrabaho. It's up to them. So hinostis kami. Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Sobra mong sinasaksak sa utak mo na very powerful man ka. Tinamaan ka ng lintik, bumaba ka na, nakakahiya ka, baboy na baboy ang Senado mula nung maupo kang Senate President. Baboy na baboy. Nakakahiya ang mga nangyayari na nasa international news palagi. Hindi ka marunong maging statesman. Ang mga kinikilos mo ay kilos parang bata. Parang elementarya. Parang takot na takot kang maagawan ng candy. Yan ang pinapakita mo. At sobrang pagyayabang na akala mo batang ngayon pala nagbibinata na nagpapakita ka ng tapang mo, tapang-tapangan ng wala sa lugar. Sana tayong mga mamamayang Pilipino, kumilos tayo kung itong grupo, itong si Cayetano ay hindi talagang magpapakita ng ilang araw sa Senado, palagay ko naman mayroon siyang dapat sagutin sa mamamayang Pilipino. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Importante po yung inyong subscription sa aming mga content creator. Wala naman pong babayaran sa YouTube yan. Please like and comment. Pilitin nating masagot ang mga komento ninyo. At mga kapatid, mga kababayan, pakishare po natin itong ating episode nang sa ganon maraming makarinig ng ating mga topic na pinag-uusapan dito. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.